Marami po mga lumabas na dokumento sa PDEA, marami po mga panawagan ng drug test, mismo kanyang former ES, drug test ang panawagan sa Maisog rally last time. Talagang sinabi ni dating Pangulong Duterte na nakita niya yung mga dokumento nung siya'y mayor, na ulit-ulit nung siya'y presidente na, kayo ma'am, kung kayo po halimbawa ay press secretary pa ngayon, paano niyo po ipapaliwanag yung mga panawagan ng drug test na hindi po sinasagot direkta ng presidente? I would treat it as a health issue. Sabihin ko, if you're raising the matter of drug use or the use of illegal substances, first of all, if that's a crime but the president is immune, all talk about that would therefore have to wait until such a time as you have evidence and you can file it in the appropriate proceeding at the appropriate time. However, if this is being raised as a health issue, we can assure the public that the president is in good health. There is no indication of any health-related repercussions of use of substances, illegal or otherwise. No, but actually, I understand that they are ignoring it because it is in fact difficult to deal with. Mahirap pa, paano niya sasagutin yan? Either way, he will have to admit to previous drug use or he will lie. Right? And then, it will open up. Pag pinag-usapan niya yun, then it will open up. Are there any repercussions to those previous drug use? And that now becomes a health issue. And the health issue is a matter of public concern. So, mahirap talaga yung position nila. And ignoring it might be the only answer for them right now. Unless some action is taken, di ba? Unless magkaroon mag-snowball yung issue and people are starting to clamor for it. Tapos kung maingay na, nagugugug na sila and the refusal to acknowledge even the question will now become a matter of his own security. So, yan po yung pahayag ni Attorney Trixie Angeles tungkol sa pag-ignore ni Bongbong Marcos doon sa panawagan na sumailalim siya sa drug test at ay patunayan sa publiko na hindi totoo yung mga lumalabas na balita. Sa ngayon, nanatili tayong nag-aabang kung ano yung gagawin niya. Pero sabi nga ni Atty. Trixie, kung ang issue ay kalusugan, may paglalagyan at may pupwedeng gawin. Ngayon, isang bagay at talagang para siyang magigisa ngayon sa sarili niyang mantika. Panoorin niya po natin itong sunod na sinasabi ni Atty. Trixie. Opo. Pero So, ayan po, ang treatment ni Atty. Trixie doon sa pagkakahuli ng malaking droga is makounter yung kwento o makounter yung mga balita tungkol doon sa lumalabas na siya ay gumagamit o si PBBM ay gumagamit ng bawal na gamot at matabunan yung issue ng mga taong naghahangad na siya ay sumailalim sa drug test. Kaya nga lang, lumabas na kaduda-duda yung pagkahuli kasi mag-isa lang yung driver na bumabiyahe nung van na may halos 200 kilo, 2 tonelada kung tutusin, at ang sinasabi idinaan pa sa checkpoint. At ang isa pang nakapagtataka, napakabilis ng conference at nandoon lahat si DILG Secretary, si President Marcos. Ang pinagtataka ng taong bayan, wala ba silang mga appointment o importanteng mga meeting ng oras na yan at nakapunta sila ng ganon kabilis o planado nga ba? At ito pa po yung isa pang issue na tingnan natin itong sinasabi naman ni Presidente doon sa pagkahuli ng droga. Ito po yan. This is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta inoperate natin ng dahan-dahan, yun dapat ang approach sa drug war.
Sa ngayon, tanging driver pa lang ng naharang na van ang nasa kustodiya ng mga pulis. Pero giit ng Pangulo, wala silang sasantuhin sa pagtugis sa iba pang nasa likod nito. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o pulis o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. Kaya nagkaroon ng ganitong klaseng operation. At yan naman po ang sinasabi ng Pangulo tungkol sa pagkahuli ng malaking droga. Wala raw namatay, malaki yung amount o quantity ng droga na nahuli. Nasabi nga nasa 2 tonelada. Walang nagputukan. Parang napakapayapa ng pagkakahuli. Pero nakakapagtaka nga lang bakit yung driver mag-isa lang doon sa van at napakalaki ng droga na kanyang daladala. At ang isa pang tanong, bakit napakabilis nga ng aksyon ng Pangulo at saka ng DILG Secretary. At base nga doon sa mga lumalabas na issue, lumalabas na mga kwento at doon sa mga obserbasyon doon sa pagkakahuli ay mekos-mekos lang. So kung tutuusin, parang ang tama yung sinasabi ni Atty. Trixie na pinapaikot-ikot lang yung kwento para mawala yung paghahangad ng tao na patunayan muna ni PBBM kung siya ay talagang nasa impluwensya ng droga. At ang issue talaga ay ang kanyang kalusugan. Dahil hindi naman talaga niya mapapatakbo ang bansa kung siya ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Alam naman po nating lahat kung ano ang epekto nito sa utak ng tao at saka kung ano ang nagagawa ng mga taong gumagamit nito. So talagang magigisa sa sarili niyang mantika kapag hindi siya kumilos ng maaga at gumawa ng paraan kung paano patutunayan yung kanyang pagkaka-involved sa droga base doon sa mga dokumentong lumalabas sa PIDEA at yung sinasabi ni PPRD mismo na siya ay nakakita ng listahan na nakasama ang pangalan niya sa PIDEA list na gumagamit ng droga. So isang malaking katanungan ngayon sa kanya, paano niya itong re-resolbahin, patatagalin pa ba niya ito ng patatagalin o kailangan na niyang kumilos at sa ilalim sa isang lehitimong drug examination. Ano't ano man po ang maging desisyon niya, isa pa rin po ang kalalabasan niyan. Ang mga tao, ang publiko, ang hinahanap pa rin yung totoo. At hindi po matatabunan itong ganitong mga klaseng focus na kunwari may nahuling malaking droga ang kwento ng kanyang pagkaka-involved sa ipinagbabawal na gamot. Yun lang po at maraming salamat. Paki-like and subscribe na lamang po. Magandang araw.